Illegal na kalakalan ng wildlife. Bakit dumarami? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Pagpalang araw po mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel. Dumarami ang illegal na kalakalan ng exotic birds dahil sa kombinasyon ng mataas na demand, madaling bentahan online, at malaking kita para sa mga nagbebenta. Kahit may batas tulad ng RA 9147, patuloy pa rin may mga nahuhuling nagbebenta at nag-iingat ng wildlife nang walang tamang dokumento. So yun po yung nagiging dahilan sa illegal na kalakalan dahil sa madaling pagkakakitaan at sa kombinasyon ng mataas ang demand at madaling bentahan sa online platform, lalo na sa mga social media. So, doon po nagkakaroon ng transaction. So, hayaan nyo munang maibahagi ko sa inyo, mga kahabi, ang sinapit ng dalawang kababayan dahil sa illegal na pagbebenta ng mga birds species. So, meron na namang na-entrap, meron na namang nahuli na kababayan natin dahil sa illegal trading ng mga ganitong uri ng mga exotic birds. Sa patuloy na kampanya, PNP Group arestado ang dalawang individual sa entrapment operation sa Lingayen, Pangasinan. So sa Pangasinan po ito naganap. Sa patuloy na kampanya laban sa illegal na kalakalan ng wildlife, matagumpay na nasagawa ng entrapment operation ang mga tauhan ng Pangasinan Maritime Police Station o yung MARPSTA, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources. Ito yung DENR at saka yung Senro Dagupan City. Noong Hunyo 3, 2026, nung isang linggo lamang po, June 3, sa magkahiwalay na lugar sa bayan ng Lingayen, Pangasinan. Sa nasabing operasyon, dalawang individual ang naaresto matapos maaktuhan sa illegal na pagbebenta ng mga wildlife, kabilang ang kakatil, Nempicus hollandicus. So, ang sabi ng iba na yung pag-aalaga daw ng kakatil ay hindi na kinakailangan ng mga permit o dokumento dahil ito naman po ay sa pet shop na bibili. Pero para sa paglilinaw po ay meron po itong panuntunan na sumunod tayo sa RA 1947. At Crested Mayna, Acridoteris cristitelus. Ito po yung mga nababanggit natin. Ito yung mga scientific ng mga species. Yung kakatil, Nempicus hollandicus, ayan po yung kanyang scientific name. At yung Crested Mayna, Acridoteris cristitelus, na na-recover din ang mga mark money, budol money, at mga cellular phone na ginamit sa transaction. So hindi lamang po ibon ang nakumpiska at pati mga accessories po ay nakumpiska sa kanila. Ang operasyon ay isinagawa kaugnay ng paglabag sa Republic 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act, particular sa illegal na pagbebenta ng wildlife na may kaugnayan sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act. So yun po yung ating pag-share sa mga nagiging karaniwan na yung ganitong kalakalan ng mga endangered species o yung mga exotic birds na walang kaukulang dokumento. At hindi lamang po hinuhuli ang mga illegal na kalakalan, bagkus yung pagpoposes po din ay ito po ay labag din sa batas ng RA 9147. Ano ibig kong sabihin? Yung pag-aalaga po or pagkikip ng mga exotic birds
na walang kaukulang dokumento, ay ito rin po ay kanilang hinuhuli. Kahit po ito ay mayroong kakayahan ang mga nag-aalaga ng ganitong mga species. Katulad nung pagbabahagi rin natin na meron ding na-rescue dahil ang mga species nito ay walang mga kaukulang dokumento ang nagmamay-ari. At meron din po tayong na-rescue and mga wildlife species sa Medellin, Cebu rin, mga kahabi. Medellin, Cebu naman po dahil sa walang kaukulang dokumento. Various wildlife species being kept in a resort in Medellin, Cebu. Sa resort pa po ito na rescue. Were rescued by personnel of the Criminal Investigation and Protection Group, CIDG, Mandawi City Field Unit, together with representatives of the Department of Environment and Natural Resources, DNR-7, and the Medellin Municipal Police Station. So yun po, na-confiscate po, na-rescue yung mga animals doon. Ito, nakikita nyo sa mga picture na to, ito ay naganap po sa Medellin, Cebu, sa isang resort. So, yung pag-possess po ng may-ari ng resort ay wala pong kaukulang dokumento, kaya po nirescue yung kanilang mga species. Kahit po may kapasidad ang nag-aalaga. Yan po ang ating laging ibinabahagi sa inyo na dapat po ay sumunod tayo sa RA 9147. So, dako na po tayo sa ating topic na illegal na kalakalan ng wildlife, bakit dumarami. So, ito po ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong illegal transaction o illegal trading. Una-una po, maraming gustong mag-alaga ng kakaiba at rare na ibon, kaya mataas ang demand sa merkado. So yun po ang ginagawa ng ating ibang mga kahabi na nag-aalaga ng mga kaiba at mga rare na ibon, at mataas kasi ang demand pag rare sa merkado kahit walang kaukulang dokumento. So pangalawa po, yung social media at online marketplace ang ginagamit ng ilang trader para makahanap ng buyer ng mabilis. So yun po yung nagiging instrumento nila, itong social media at online platform. Kung meron namang legal papers, wala naman po tayong pangamba. Dahil ang tinatalakay lang natin, yung illegal na kalakalan ng wildlife. Ibig sabihin, kaya siya nagiging illegal dahil wala pong mga kalakip na mga dokumento sa kanilang transaction sa pagbebenta. Ngunit kung ito naman ay may mga kalakip na transaction, ito ay magandang gamitin din itong social media at online marketplace para magamit din natin sa mga legal naman na pamaraan at makahanap din tayo ng mga buyers. So, pangatlong dahilan po natin ay yung malaki ang kita. Totoo naman po yan, lalo na sa mga bihira at mahal na species. Kapag mas bihira ang hayop, kadalasang mataas ang presyo nito. So yung mga rare, mga bagong mutation ay mataas talaga ang mga presyo niyan. Ngunit ang pahiwatig natin uli ay sumunod tayo doon sa nararapat na tamang proseso sa pagbebenta ng mga exotic birds. Kakulangan ng kaalaman ng ilang buyers tungkol sa mga permit at dokumentong kailangan sa pag-aalaga ng wildlife. Itong pang-apat, ito ang dapat nating maibahagi doon sa mga gustong magsimulang mag-alaga ng mga exotic birds, sa gustong bumili ng mga exotic birds. Dapat meron tayong kaalaman tungkol sa mga permit, dokumento at kailangan sa pag-aalaga ng wildlife. Ito ang napakahalaga nito mga kahabi dahil dito tayo magsisimula sa tamang proseso. Sa simula pa lang dapat alam na po natin. Last but not the least, panglima natin, patuloy na smuggle at illegal transport kabilang ang pagtatago ng mga hayop sa parcel
o shipment. Yun po, nagiging smuggle at marami na pong nag-illegal transport dahil sa mga species. Yung one area dadalhin sa ibang area o dadalhin sa ibang probinsya. Yun, ngunit walang kaukulang dokumento. Kaya nagiging tawag sa kanila ay illegal trading of wildlife. Ayon sa mga conservation agencies, ang illegal ng wildlife trade ay patuloy na banta sa biodiversity ng Pilipinas at isa sa pinakamalalaking illegal na kalakalan sa mundo. Kung bird keeper ka, pinakamainam na bumili lamang ng mga ibon na may malinaw na legal na pinagmulan at kumpletong dokumento upang maiwasan ang paglabag sa RA 9147. So hope mga kahabi, mayroon tayong natutunan sa ating talakayan kung bakit dumarami ang illegal na kalakalan ng wildlife dahil sa ganun niyang kapamaraanan. Dahil gusto nila madaling pagkakakitaan tapos sa kombinasyon ng mataas na demand at madali itong ibenta. So sa mga kahabi natin na gustong magsimula, ulitin natin, paalala, sa gustong bumili, tiyakin po natin na yung bibili natin ay ating nalalaman na meron pala itong kalakip ng mga dokumento para sa pagpapahintulot, sa pagpaalaga, pagpaparami at lalong-lalo na po yung pagbibenta. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga wildlife species. At kung nagustuhan nyo ito mga kahabi, ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at iba pa. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.